Okay, so we have here a situation which is to create an equation of a line that passes through the point 2 and 3 with a slope of 4. Then identify its y-intercept. So, gagawa po tayo ng equation. So, si equation ay dapat nasa slope-intercept form. Equation. It should be in the slope-intercept form. Okay, so yung given natin, we have here the ordered pair, 2 and 3, and then slope, which is the variable m, 4. So now we'll be using the formula of point slope form. So see points, as a point slope form, ang kanyang formula is y minus y sub 1 is equal to m x minus x sub 1. Okay? So, si y sub 1 at saka si x sub 1, yung isa-substitute lang natin. So, yung ipapalit natin dyan is ito, yung sa ordered pair lang natin na yan. Okay? So, dito sa ating ordered pair, si 2, si x sub 1, and then si 3 naman si y sub 1. Okay, so substitute lang natin. Y minus y sub 1 is 3 is equal to m. Ang m natin, syempre si 4. And then, x minus x sub 1 natin is 2. And then, just distribute here si 4 sa nasa loob ng parenthesis. So, we'll have y minus 3 is equal to 4x minus 8. Now, para maging slope form intercept siya or slope intercept form siya, di po ba ang format ni slope intercept form is y is equal to mx plus b. So, kailangan maging ganito yung itsura nito. So, follow lang natin. So, y minus 3 is equal to 4x minus 8. So, si negative 3, igagamitan natin yan ng addition property. Okay? So, meron na tayo dyan. Y minus 3. Mag-add tayo ng plus 3 para makancel siya. Then, equals to 4x minus 8 plus 3 po ulit. Okay? So, now, cancel na to. Since same sila ng sign, same sila ng value but different ng sign. So, matitira na lang dun is si y. And then, etong dalawa, like terms yan, pareho silang constant. So, perform lang natin yan. Then, copy natin si 4x. So, we'll have negative 8 plus 3. That is negative 5. So, slope-intercept form na po siya or SIP. So, in slope-intercept form, alam natin na si 4 is yung slope and si negative 5 naman yung b. And mula dito sa ating equation or sa ating situation, hinahanap itong si y-intercept. So, ang y-intercept natin dyan is si negative 5. And kung ilalagay natin siya into an ordered pair, of course, 0 yung x natin since hindi siya given, and then negative 5 for our value of y. Okay, next is to construct a linear equation that has slope of negative 2 and y-intercept of 5. Then graph the line and label both intercepts. So, ang una daw dapat natin gawin is to have the linear equation coming from the given slope. Ito si negative 2 at saka si y-intercept na 5. So, kung gagawin natin siya into slope-intercept form, kasi linear equation daw yung gagawin. So, that is y is equal to mx plus b. So, y natin is still y. Ang slope natin is negative 2. Then, x. Ang y-intercept natin is 5. So, ito na yung linear equation natin. After that,
is identify na natin yung intercepts nila kasi kailangan daw ma-label natin and makagawa tayo ng graph from the given lines. So, to determine the intercepts, lagay lang natin intercepts. So, alam naman natin si y-intercept, given siya dito, si 5. Ibig sabihin, si 5 yung value ng y natin. So, yung x natin dyan is 0. And meron na tayong automatically na value for y. And then, for x-intercept naman, para makuha natin yung value niya, we'll have to use the equation. So, meron tayo dyan negative 2x plus 5. Ito is i-equate natin to 0 para makuha natin yung value ng x. Okay, so kailangan from here, alisin natin si y and then i-equate natin to 0. Okay, kasi yung value lang ng x yung kailangan natin. So to perform this, we'll have to use addition property. So that is 2x plus 5 minus 5 is equal to negative 5. Okay, so since ito ay addition property yan, of equality, cancel na to, then ang matitira dyan is negative 2x, which is equal to negative 5. Now, using multiplication property naman of equality, divide lang natin both sides with negative 2, since merong negative 2 yung tabi ng x natin, para makancel natin siya. So, makukuha natin is x. And then, since pareho tong may negative, cancel lang natin yan. And then that will be 5 over 2. But since we have to graph the given, siguro kunin na lang din natin yung decimal niya, which is 2.5. So, kung isusulat yung x-intercept form natin, dahil value siya ng x, so kay x tayo merong value, at kay y naman yung wala. So, that is 2.5 and 0. Or pwede din naman na 5 over 2 and 0. Okay? Okay, so since may value na tayo for y-intercept and x-intercept, i-graph na natin siya. So for y-intercept, nasa 0 and 5 siya. So 0 yung x natin. So from here, then 5 yung ating y. And then for x-intercept naman, meron tayong 2.5. So that is between 2 and 3. And then, 0 yung y natin. That's why. So, i-graph natin siya. Siyempre, gagawin lang natin yan straight line. Ayan. So, yan na po yung graph niya. So, yung name ng graph na to is ito. Yung pinaka-linear equation natin, which is y is equal to negative 2x plus 5. Kasi dito galing lahat ng data na 2.5 and 0 at saka 0 and 5. Okay.